Glory to Jesus, glory to God, glory to the Holy Spirit. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So sa salita ng Diyos ay may buhay, may liwanag, at mayroong malilikha. Oras na ito ay aking ibabagi sa inyo ang ginugusto ng Diyos na ating malaman. Ating malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos, na ating malaman ang plano at layunin ng Diyos. Mga kaparaanan kung paano ang Diyos ay nagtatrabaho at kung paano ang Diyos ay nagliligtas. Mula ng likha ng Diyos, ang unang tao na si Adan at si Eva. At ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang damdamin, ng kanyang plano at ng layunin. At binigo ni Adan at ni Eva ang Diyos. Tuloy ang Diyos na nagtatrabaho at gumagawa ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang walang hanggang plano, ayon sa Efesyo chapter 3 verse 11, according to His eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus. Ito makikita natin sa ating pag-aaralan ngayon, yung ginugusto ng Diyos na tayo ay makaalam sa katotohanan. Ginugusto ng Diyos na tayo ay alam at tumanggap ng kanyang hayag na salita. So dito, sa ating video ay ating pag-aaralan na kung paanong may mga taong mabuti ang kalooban, mapagbigay sa kanilang kapwa, na ibang termino is naglilimos, nagbibigay sa pamitan ng habag at awa na kanilang naramdaman doon sa mga taong kapuspalad, walang-wala sa kanilang mga sarili, kundi umaasa lamang kung mayroong magbigay sa kanila. At itong buhay ng isang tao ayon dito sa aklat ng mga gawa, na buong buhay niya ay ginugol niya sa pagtulong, sa pagbibigay ng ayuda doon sa mga taong nangangailangan. At ang pangalan na ito ay si Cornelius, isang lugar ng Caesarea, at siya ay isang Italianong sundalo. Siya ay isang taong may takot sa Diyos. Siya at ang kanyang sambahayan ay may maraming tinatangkilik, at siya ay ayon ba dito sa Acts chapter 10 verse 1 and 2, aking babasahin. And there was certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band of the Italian band, a devout man, one that feared God with all his house, which give much alms to the people, and prayed to God always. Verse 3, and he saw a vision evidently about the hour of the day, and the angel of God coming into him, saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter. He lodged with one Simon a tanner, whose house is by the seaside, and he shall tell thee what thou oughtest to do. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, a devout soldiers of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto him, he sent unto them to Joppa. On the morrow, as they went on their way, and drew nigh unto the city, went
Peter went upon a housetop to pray about the 6th hour, and he became very hungry and would have eaten. But while he made ready, he fell into a trance. He saw heaven opened, and a certain vessel descended unto him, as had been a great sheet at the four corners, and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and the fowl of the earth. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice spake again to him the second time, What God hath cleansed, call not thou common. This was done thrice, the vessel was received up again into heaven. While Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate, and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Rise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. So dito, makikita natin na ginugusto ng Diyos sa mga bahagi ng talatang ito sa aklat ng mga gawa ay ang malaman ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Marinig ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Cornelio, siya ay napakabuting tao, mahabaging tao. Malambot ang kanyang puso, hindi niya matitiis na kapag ang tao ay nasa gayong pangangailangan ay hindi niya abutan ng tulong. Ngunit ang kanyang tulong at ang kanyang pananalangin, merong kulang doon sa kanyang kalooban na nakita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay nagsugo ng anghel, at ang anghel ay sumunod at nag-utos Cornelius. So dito natin makikita na ang pinagtiwalaan ng Diyos ng ebanghelyo ng kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi mga anghel, kundi ang Diyos ay nagtiwala sa mga taong may ugnayan sa kanyang anak. Tulad ni Pedro. Si Pedro na naging disipulo ng ating Panginoong Kristo. At siya ang pinagtiwalaan ng susi upang mabukas ang kaligtasan sa sambahayan ng mga Hentil. At dito makikita natin na itong si Cornelius ay isang Hentil. Bagamat siya Hentil na hindi siya kabilang sa tipanan ng Diyos ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, siya ay may takot sa Diyos at laging nananalangin. Kung ano man yung kanyang panalangin, tanging siya at ang Diyos ang nakakalam. Ngunit dumating yung panahon ng kasukdulan na kinakailangan ng kumilos ang Diyos, gumawa ng mga hakbang upang iparating kay Cornelius na dumarating na sa buhay niya at sa kanyang sambahayan ang kapuspusan ng kaligtasan at pagliligtas ng Diyos para sa kanyang sambahayan. So dito natin makikita na itong si Cornelius nakakita ng pangitain. At sa kanyang pangitain, lumapit ang isang anghel ng Diyos at inutusan siya na magsugo ng kanyang mga alagad papunta sa lugar na kung saan naroon ang lingkod ng Diyos na taglay ang salita ng buhay, ang salita ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at ng kaharian ng Diyos. So, dahil nga likas sa kanya yung kababaan ng kanyang loob, dahil siya ay may takot sa Diyos, dahil siya ay may ginagawa na tulong o ayuda dun sa kanyang kapwa. At ito ang naging susi upang siya ay
makita ng Diyos, mapansin ng Diyos, at kinakailangan gumawa ang Diyos sa buhay niya upang ipadala, upang suguin ang kanyang salita, ang salita ng kaligtasan, ang salita ng buhay na walang hanggan. At ito ang makikita nating aral na ginugusto ng Diyos. Gaano man tayo kabuti, gaano man tayo nananalangin sa Diyos, katulad ni Cornelio, ano man ang ginagawa natin, pagtulong, pagbigay ayuda sa ating kapwa-tao na nangangailangan, ano man ang sitwasyon nila at ano man ang ating nakikitang sitwasyon at tayo magkakaloob, magbigay ng tulong, ayuda sa kanila, hindi ito sapat para sa ating kaligtasan. Manapa, ito isang hakbang palapit upang makita ng Diyos yung kababaan ng ating kalooban, upang suguin ng Diyos ang kanyang salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya dito makikita natin, sinugo ng Diyos ang anghel. Ang ikalawang sinugo ng Diyos ay si Pedro. Dito natin makikita yung salitang utos. Ang utos ay buhay. Ayon sa John chapter 12 verse 50. Ang utos ay buhay. So dito makikita natin na ang anghel ay nag-utos kay Cornelius para papuntahin sa Joppa, hanapin ang taong nangalan Simon Peter. At ang Holy Spirit naman ay nagsalita at nag-utos. May mga taong naghanap sa iyo, huwag kang mag-alinlangan, sumunod ka sa kanila sapagkat sila'y sinugo ko. So dito natin makikita na ang kaligtasan na ginugusto ng Diyos ay kinakailangan mong mapakinggan sa pamagitan ng mga bibig na sinusugo ng Diyos, sapagkat ang sinusugo ng Diyos, taglay nila ang salita ng buhay at pananampalataya upang kumpletuhin ang kabuuhan ng isang tao. Gaano man tayo kabuti sa mundong ito, sa paningin ng Diyos ay tulad lang tayo sa isang basahan. Isaiah 64 verse 6. Ang sabi dito, but we are all as an unclean things, and our righteousness are as filthy rags, and we do all feed as live, our iniquities like the wind have taken us away. So dito, pinapakita na ang ating katuwiran, gaano man tayo katuwid sa paningin ng mga tao. Sa paningin ng Diyos, ang ating katuwiran ay tulad lang sa isang maraming basahan. Kaya nga dito, ang Diyos, dahil si Cornelius ay isang matuwid na tao, sa paningin ng Diyos, at sa paningin ng mga tao, sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ayuda, pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, dumating ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dahil ang Diyos ang naghanda, dahil ang Diyos ang gumawa, kinakailangang kumilos ang mga naglilingkod sa Diyos at sumunod sa utos. Ang anghel ay naglilingkod sa Diyos. Ang utos ay mula sa langit, ibinaba sa pamamagitan ng anghel, at ang utos ay dinala kung saan papunta ang utos. Dumating ang salita at ang utos pabalik upang kumpletuhin ang kalooban ng Diyos, ang kaligtasan ng sambahayan ni Cornelius. At ito ang magandang balita, kaibigan. Nakarinig ka na ba ng salita ng kaligtasan? Nakikinig ka ba sa mga naglilingkod sa Diyos na nagdadala ng salita ng Diyos? Na naghahayag ng kalooban ng Diyos, na naghahayag kung ano ang ginugusto ng Diyos, sabagat ang Diyos 6,000 years ago hanggang sa ngayon ay nagtatrabaho ang Diyos. At ang Diyos ay meron siyang ginagamit ng mga instrumentong tao upang ipaabot, iparating sa tao ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pagliligtas. So dito sa oras na ito, kaibigan,
Ikaw ba ay katulad ni Cornelius? Ikaw ba ay mapagbigay sa iyong kapwa? Ikaw ay may takot sa Diyos, ngunit naranasan mo na ba ang sinasabi dito sa Roma? Ang Roma chapter 10, hindi sapat na nasa isip natin na mayroong takot tayo sa Diyos. Hindi sapat na tayo ay nagkikipag-usap sa Diyos sa panalangin. Isang bagay na dapat nating matanggap na buhat sa Diyos na inutusan ng Diyos ay ang ating Panginoon. Kailangan tanggapin natin siya. At paano natin siya tanggapin? Upang maging lubusan ang pagliligtas ng Diyos, upang maging lubos ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa buhay natin, sa personal nating buhay. Ganito ang sinasabi. For if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath risen from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believe unto righteousness, and with mouth confession made unto salvation. So dito makikita natin, ang pagliligtas ng Diyos kailangan natin bigkasin. Kailangan natin sabihin. Ang sabi ng salita ng Diyos, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Ibang bahagi, sinasabi naman na kinakailangan natin tanggapin ang Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan natin malaman na ito ang panahon ng pagliligtas ng Diyos. Ngayon ang panahon na kinakailangan natin malaman ang utos ay buhay. At ang video natin ngayon, ito'y bilang pagtugon sa salita ng Diyos. Na nais ng Diyos iligtas ang iyong buhay. Nais ng Diyos iligtas ang iyong sambahayan. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagawa sa personal nating buhay sa pamagitan ng kanyang salita. At ang salita ay ito. Tinatanggap mo ba ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay? Kailangan mo itong ipahayag. Kailangan mo itong i-confess. Sabi dito, mouth confession is made unto salvation. Kaya ang ginawa ng Diyos, inutusan si Pedro upang dalhin ang salita ng buhay sa sangbahayan ni Cornelius. Kaibigan, ano man ang estado at nagawa nating kabutihan sa ating kapwa-tao? Hindi yan ang basihan para makasabi tayong langit ang ating papuntahan. Pagtanggap sa salita ng pananampalataya. Ang salita ng pananampalataya is believe in the Lord Jesus Christ. As many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Then confess. Mouth confession is made unto salvation. Ano ang i-confess natin? Ano ang ating bibigkasin? In sa Romans chapter 10, dito ating makikita kung ano yung dapat natin i-confess. We must believe in the Lord Jesus. Sabi dito, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart, meaning, confess the Lord Jesus and believe in our heart. Ano yung confess natin, Lord? Lord Jesus. Masampalataya ako na ikaw ang Mesiyas, ang Kristo, na tagapagligtas ng sanlibutan. Masampalataya ako na ikaw ay anak ng Diyos. Sumasampalataya ako na ikaw ay inutusan ng Ama upang gawin at ganapin ang kalooban ng Ama. Sumasampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. At ngayon, sumasampalataya ako at pinapahayag ng aking bibig, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sulat mo ang ating pangalan sapagkat yun ang pinakamahalaga na imasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at sa pamamagitan ng pagsasabi, pagbibigkas natin ng ganun tinatanggap kita, Panginoon, sumasampalataya ako bilang ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Doon mabubukas at hahanda ang ating puso para kumilos, gumawa ang Diyos ayon sa kanyang kalooban
ang ipagkaloob ang kaligtasan na ating kailangan sa buhay na ito. Mga kaibigan, sa ating video na ito, kung ikaw ay napagpala, kung ikaw ay may gutom at uhaw sa mga salita ng Diyos, ang palatandaan na ikaw ay kinikilos ng Diyos, ang palatandaan na ikaw ay mahal ng Diyos, ang palatandaan na tinatawag ka ng Diyos, ay dito sa Amos chapter 8, makikita mo dito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amos chapter 8, verse 11. Dito ating makikita at tunghayan natin ang salita ng Diyos sa Amos 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Behold, the days come, seek the Lord, that I will send famine in the land, not of the famine of bread, nor the thirst of water, but of hearing the word of the Lord." Malalaman natin kung tayo ay tinatawag ng Diyos. Ang ginugusto ng Diyos ay bigyan tayo ng gutom at uhaw para magkaroon tayo ng pagnanais na makinig sa mga salita niya. Makinig sa kanyang tinig, makinig kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya sabi dito, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will send famine." So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tinatawag ng Diyos, susuguin niya ang kanyang salita, at kapag ang iyong puso ay nagkaroon ng gutom at uhaw, yan ang palatandaan na ang Diyos na buhay, ang Diyos ng walang hanggang Diyos, ang Diyos na nagplano ng kaligtasan, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag ikaw ay nagkaroon ng gutom at uhaw sa salita ng Diyos, yan ang palatandaan, kaibigan, na ang Diyos napapansin ang iyong buhay. At ang Diyos ay magsisimulang kumilos, gumalaw ayon sa kanyang plano at layunin. Kaya kaibigan, kapag ikaw ay magkaroon ng pagnanais sa mga salita ng Diyos, tandaan ito na malapit. Ilang hakbang lang tungo sa pagliligtas ng Diyos, tungo sa kaharian ng Diyos, tungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang bawat isa na tinatawag ng Diyos ay magkakaroon ng gutom at uhaw sa kanilang kaluluwa, sa kanilang kalooban, upang hanapin ang mukha ng Diyos, hanapin ang salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos, alamin ang salita ng Diyos, at doon sa salita ng Diyos ay may buhay at liwanag, katulad ng ating binasa sa Aklat ng Juan chapter 1 verse 1 to 3.